Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Halina't magkaisa tayo ngayon pagdiriwang na banal na misa sa paggunita natin kay Santa Teresa ng Avila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Dinala ang pag-ibig ng Diyos upang tayo mapanuntunan at hindi pabayaan. Tangkilikin itong ating buhay at lalong-lalo sa ating mga panalangin idudulog upang ang ating buhay ay mauwi sa tunay na makahulugang matuwid na pamumuhay na tayo'y pinagpapalang mga anak ng Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ang siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas nang dapat kaming kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paalipin ulit. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo kapag nagpatuli kayo. Sinabi ko, kabuluhan ni Kristo, sa inyo at sinaunang nagpapatuli, kailan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kautusan ay napapahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit kaming umaasa na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalataya nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Tulungan mong ihayag, kuyaong tunay na balita, yamang sa iyo ang kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Ako naman mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Mahal ko ang iyong utos. Yaoy aking igagalang. Sa aral mo at tutuntunin ko, ako'y mabubuhay bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong giliw. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus na hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipinamahagi muna ninyo sa mga duka ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan at pinagdiruan po natin ang paggunita kay Santa Teresa ng Avila. Alam po ninyo, naging huwaran si Santa Teresa Avila ng lahat ng kabanalan at marami siyang itinatag ng mga misyonero, ng mga Carmelite at upang ang kanyang mga pinaliwanag, pinahayag, itinuro noon ay naging saksi ang lahat ng ito sa kanyang buhay, pananampalataya, tunay na pag-ibig sa Diyos at ang tunay na pamahala. Sa kanyang kabanalan, kanyang itinangi ang panalangin, pangunahin, ikalawa ang mga sakripisyo, ang pagkatlo ang pagsunod, at upang ang lahat ng bagay mawi sa isang tunay na pagdakila sa Diyos. Pinanuntunan siya ng Espiritu Santo, hinubog sa larangan ng kabutihan kabanalan, at syempre naging huwaran siya tampukan ng lahat ng mga pahayag
ng mga mananampalataya at tunay ngang sinabing bukod tangi si Teresa ng Avila, Espanya upang ang lahat ng bagay na kanyang binigyang daan sa kanyang buhay, pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay naging tunay at kahali-halina. Kaya hanggang ngayon, ginugunita pa rin natin ang kasaysayan ni Santa Teresa ng Avila at upang maging huwaran at itampok siya sa ating buhay pananampalataya. Itong layunin natin pinasakuriso sa mabuting balita ngayon na ipinapahayag. Ang napakaganda rito sa simula pa, si Kristo'y nagsalita sa mga tao at pagkatapos nito inimbita siya ng Pariseo. Nakikinig pala yung Pariseo sa mga sinasabi ni Kristo. Ay naman naman talaga ang senaryo sa buhay ni Kristo. Nagpapahayag siya at malaya siyang nagpapaliwanag sa mga tao, nagtuturo siya. Inaroon niya mga religious authority sa paligid. Tinagurian silang mga Pariseo. Sila may hawak ng batas ni Moises, nagpapaliwanag at marami silang kaalaman tungkol sa lumang tipan. Kaya itong mga Pariseo, tinitingnan nila kung sino nagsasalita at ano ang kanyang sinasabi, ano ang kanyang pinangaral, at baka ito ay salunga sa kanilang may tinuturo sa kanilang mga sinagoga at talagang lagot ka pag ikaw ay nagturo ng labag sa sinagoga o sa labag sa mga aklat ni Moises at talagang ikaw ay parurusahan nila. Yun ang talagang ginagawa ng mga Pariseo. Kaya itong napakagandang unang palang bahagi ng mabuting balita, pagkatapos na magsalita si Jesus, niyaya siya ng Pariseo. Kaya alam ng Pariseyong iyon na ang kanyang imbitasyon ay upang tingnan kung talagang si Kristo ay tapat sa Mosaic Law. Tapat ba siya sa batas ni Moises? Kung hindi, ay kakausapin nga niya ang Pariseyong si Kristo ng Pariseyong ito para ituwid ang kanyang mga maling mga sinabi. Yun ang mga layunin kapag nag-iimbita. Kapag nag-imbita ang isang may kaya sa buhay at ang lahat ay mababa sa kanyang nasasakupan, baga, meron siyang pinapakay, may reason for the invitation. Meron naman na talagang may pinuno na talagang medyo mababa ang kanyang katungkulan sa sosyedad at mag-aanyaya siya ng mga higher authorities, may pinapakayan, meron siyang kakusapin, meron siyang kahilingan kaya at marami pang pinapakay kaya mayroong pagdiriwang, may pag-anyayaya. Kaya ang pag-anyayang ito marahil doon sa itinuro na ating pinasakuriso na narinig ng Pariseyong ito. Kaya inanyayahan si Kristo para dumulog sa hapag. Maganda din naman na diplomasya nitong Pariseyong ito at hindi karaka-raka, harap-harapan ay talagang itutuwid ang kanyang pagkakamali o kaya baka parusahan siya sa harapan ng maraming tao. Kaya siguro inimbita na lamang ng Pariseyong ito ang ating Panginoon Kristo at siguro may paggalang din naman at may kabutihan din naman itong Pariseyong ito para hindi hamakin ang ating Panginoon Kristo at tuwirang niyang ituwid ang kanyang maling sinasabi sa panukala ng batas ni Moises. Ito na ang eksena. Dumalo naman si Kristo sa kanyang paanyaya. Bakit ang hindi? Dapat ito yulan mo masama. Pero yan, may punto sagad na nakita at mali ang ginawa ni Kristo. Hindi muna siya naghugas ng kamay. Meron pong ritual yun Merong rite o pamamaraan. Hindi ko mo sasabihin na hindi ka naghugas ang dumi ng kamay mo. Dapat naghugas ka muna. Sino masasabi? Ba't masasabi mo dumi ang kamay ko? Di ba? Hindi ba yun na alituntunin ng batas ni Moises na bago kayo kumain ay dapat maghugas? May ritual ng paghuhugas. May pamamaraan na may alituntunin kung paano maghuhugas.
Di ba? Minsan di lamang kamay, mga paa at saka may at mga mukha pang hugasin, lalo na pag sila'y papasok sa kanilang mga sinagoga bago sila sumamba sa sinagoga. Meron isang ritual diyan silang dapat gawin. Kaya meron na uling punto siguro, ikalawang puntos na yan ng pagkakamali ni Kristo, hindi muna siya nagugas ng kamay sa pamamaraang itinuro ng kanilang reliyon. At bago siya dumulog, bago siya kumain. Kaya, ito ngayon ang masusunod na pangyayari. Mahaba itong mga pangyayari itong pagkukwento ni San Lucas. Kaya lang, pinaikli na lamang sa isang napakagandang pinapahayag na pangangaral ni San Lucas na siyang sumulat ng ating mabuting balita sa ganitong nangyari sa buhay ng ating Jesucristo sa pag-anyaya nitong pariseyong ito. Tinumbok na agad sapagkat kilala naman kung ano yung buhay ng mga pariseyo na ibinubulgar ni Kristo. Ang lakas ng loob ni Kristo, ibulgar ang mga bagay na ito na medyo masasakit sa pandinig ng mga pariseyo. At ang mga pariseyo naman, ito ay tinitimpi naman ang kanilang sarili at nagkaroon sila ng pagkakataon para ibulalas nila ang kasamaan ni Kristo sa kanilang mga pandinig, sa mga tinuturo ni Kristo laban sa mga pariseyo. Sila yung mga sumisigaw din, nagparatang na si Kristo ay mawala sa kanilang landas, ipapatay, at sila din ang mga sumigaw na ipako sa krus. Yung ilang mga pariseyong ito, ilan lang sila tagapamahala ng mga sinagoga, pero kilala sila na talagang matatalino, may batas ng pinahawakan, may pinaninindigan na dapat ang batas ni Moises ang sundin. Kaya ito ngayon, at inakusahan ng ating Jesucristo. Bakit hindi ka nagugas ng kamay bago ka kumain? Yung ganitong mga bagay, meron na siyang tuwirang ipinapahayag sa nakamalian ng ating Panginoong Jesucristo na hindi niya masabi marahil sa kalipunan ng mga taong pinagkakaguluhan ng ating Jesucristo. Kaya noong pumunta ang pariseyong ito sa bahay, pumunta si Kristo sa bahay ng pariseyong ito, doon na lumabas ang kanyang istriktamentong reglamento na hindi siya sumusunod sa batas ni Moises sa bagay na ito. Kaya ang ating Jesucristo nagsalita na ang kanyang pangaral, kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Masakit magsalita, di ba? Diyan talagang kung manarin yan ang mga learned people at saka ilan ang salitang walang paggalang ay talagang yan ay masakit sa mga pahayag at paliwanag ng ating Jesucristo. Sinundan pa mga hangal sa ating kultura. Pag sinabi kang hangal ay napakalaki itong kadisgrasyahan sa pandinig mo at talagang kung mainit ang ulo mo at talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Pag sinabi mo sa tao, hangal ka, ito yung isang uri ng pagmumura sa ating mga Pilipino, di ba? O pagyurak sa iyong pagkatao na talagang parang wala ka ng karunungan, wala ka ng binatbat sa buhay na ito. Ikaw ay hangal, wala ka sa matuwid na pamumuhay, wala ka sa dapang pag-uugali, wala kang pag-uugaling matapat at huwaran, dispalinghadong yung pag-uugali, kaya sabi, hangal ka. Napakabigat na salita, hindi po ba? Pero sa likod ng mga bagay na ito ay may tinuturo ang ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinabing, hindi ba nilikha ang tao, loob at labas, na para bagang ipinakikita mo ang panglabas mo, pero nakikita ng Diyos kung ano yung kaloob-loobang iyong pag-uugali, iyong itinatangi, ang iyong ang nagagaling sa kalooban mo'y bulok at walang kapita-pitagan, walang kagalang-galang, bagamat posturyoso ka at talagang nagniningning ang iyong kasuotan. At sabi sa mga pariseyong ito, sa uri ng damit na kanilang isinusuot. Kaya ang ating Jesucristo ngayon nangangaral sa atin. Kung mabibigat ang kanyang mga salitang binitiwan sa pandinig ng mga pariseyo,
Kasing bigat yan ng kanyang magsasabi para tayo'y makapagbago sa ating buhay. Isa sa itong pangunahing pinapahayag ni Kristo, repentance and forgiveness. Kaya meron siyang pagtutuwid, meron siyang pagsasalang-alang sa buhay na makadiyos. May pagpapahalaga siya sa tamang pag-uugali ng tao sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya inugnay ni Kristo ang taong nananampalataya ay busilak sa kabutihan ng kanyang kalooban, nanunuot hanggang sa kanyang kaibuturan ng puso, sagad sa buto, ika nga, at talagang ito ang lumalabas sa kanyang pagkatao. Hindi pagkukunwari, walang pagbabalat kayo, o hindi ang kalooban ang siyang, o mula sa puso, ang siyang nakikitang may pagtatangi sa Diyos, may kabutihan at kabanalan sa buhay. Kalawa, pinahay natin Kristo ang kahulugan ang kahulugan ng ugnayan natin sa Diyos. Talad naman tayo, meron tayong one way or another na meron tayong ugnayan sa Diyos. Kaya nga lamang, nasa ang degree na tayo may ugnayan sa Diyos. May mga tao na nagsasabing may Diyos hanggang salita lamang. May mga tao namang sa salita at sa gawa, pero nagbibigay lalong malalim na kahulugan ng kanilang buhay pananampalataya. Doon natin nakikita sa very religious ng taong yan. Naku, talagang yan ay palasimba. Ang taong yan ay mabuti at may dangal at talagang nagbibigay halaga sa kanyang sinasampalatayanan. At talagang saludo ko sa taong yan. Ang bait-bait niya. Talagang very religious ng taong ito. Ayan, ang gusto na ating Kristo. Hubugin tayo sa tamang landas sa ating religious life. Ikatatlo, sapagkat may paghubog ito sa tamang landas ng buhay, kabutihan, kabanalan. May pagpapahalaga ito sa pananampalataya. Sasabihin, kulang pa. Sapagkat ang kakulangan nito, ang kakulangan nito ay kung paano tayo nabubuhay para sa ating pakikipagkapwa-tao. Yan. O kumusta naman ang your religious life? Oo. Hindi ako nakakalimot magsimba, magdadasal, magsanto rosaryo. Pero isa lamang ang kailangan pa. May tunay ka bang pakikipagkapwa-tao? Pagdamay sa mga tao na ngailangan ng iyong pagkalinga? Meron ka na bang itinutulong sa mga mahihirap? Yan din ang isa sa akusasyon ng ating Kristo. Gusto niyang imulat sapagkat may kaya ang religious department ng kanilang buhay na mananampalatay na mamala sa sinagoga. Magaganda kanilang mga kasuotan, mahaba kanilang mga pilaktere sa sabihin ni Kristo. Pero kumusta ang iyong buhay pananagutan sa iyong kapwa? Kumusta? Meron ka bang natatanging paglilingkuran sa iyong kapwa na nangailangan upang mabuo ang iyong pagkatao? Oo nga't kumikilala ka sa Diyos baka sa salita lamang. Oo at punong-puno ka ng makadiyos na pumuhay loob at batas at labas ng iyong sarili. Huwaran ka. Pero magiging mas huwaran ka kung meron kang pagtulong sa iyong kapwa na tayong lahat ay ginaganyak ng Panginoon Kristong maglingkuran sa kahit papaano. Basta meron tayong paglilingkuran sa ating kapwa. Sa pagdiriwang ng misang ito, itong ating papanalangin, witnessing to the good of God that we believe in, witnessing to the commandments of God to love one another, and witnessing the very purpose of our lives. Tunay kang nilikha ng Diyos sapagkat hindi mo nalilimutan ang iyong kapwa na nangailangan ng iyong pagkalinga ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina makapanalig, dumulog tayo sa Diyos at na ating mga pangailangan, naway hubugin ating buong pagkatao, buong pananampalataya at buong paglilingkuran. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway bigyang gantimpalang ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan, dito natin ipapahayag kung ano tinitibok ng aming pusong mula sa puso na naghahangad ng tunay na kalinisan at tunay na kahulugan ng paglilingkuran. Marapatin mo, Ama, na hubugin kami sa tamang landas na aming sinasampalatayanan. Ngayon ang araw ng mabuting balita, tinutuwid mo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali at sa lahat ng aming kasalanan at marami naming pagkukulang. Tinatas namin aming mga sarili, tulungan mo kami at upang mailandas namin ang buhay sa matuwid na pamumuhay, alang-alang sa aral ng mabuting balita. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming alay, anak at inamay, alaala ng iyong anak, Panginoong Jesucristo, kasama ang aming sarili, sa alay na ito, alay ng pag-ibig na nagmula sa pag-ibig mo. Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan at pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasiyahan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan.
Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo. Kami naliligid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikarangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa ay Langit at lupa ng kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si Santa Teresa ng Avila na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
bukal sa puso ang ating paglilingkurin sa isa na itinatangi natin itong pagsunod natin sa kalooban ng Ama. Halina't awitin natin ang panalangin tinuro sa atin na ating Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, silayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Teresa ng Avila. O mabunyi at kaibig-ibig na Santa Teresa de Avila, ikaw na naglingkod sa Panginoon Diyos ng buong kumbabaan at pagtitiwala ng ikay mabubuhay. Ngunit na ikaw ay nananahan na sa kanyang piling, sa kanyang walang hanggang kalwalhatian, sapagkat namuhay ka ayon sa kanyang kalooban at napagtagumpayan mong makamit ang buhay na walang hanggan. Alalahanin mo kami ngayon
Iligtas mo kami sa lahat ng panganib at kasamaan. At hilingin mo sa Panginoon na maging karapat-dapat kami sa aming mga kahilingan. Amen. Santa Teresa de Avila, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawing mong ilinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod kalakipang ating panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain, ang pagdiriwang ng banal na misa. Sa munang patalastas, bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at e-mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibini Rene Jose o si Miss Alin Nahe. Maraming po salamat. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayun din, panalangin natin ang mga naghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala'y pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may magandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may mga titinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Antumero sacramento venerem cervi et antiquum documentum novus fidelati tui estit fides sublimentum sensum
cielo, prestetis Diei. Ne declamentum mense habente. Oremus. Deus, qui nobis sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, idonus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin,
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.